Again, good afternoon, students. So, day po kita nakamit recently because of some interruption, holiday, and then brownout. So, ngayon po, dahil marami nagtatanong sa inyo through PM kung ano po ba yung pinapagawa kong sit work. Sige po, let me answer those questions using this video recording. Okay? So basically, nasa gases na po dapat talaga tayo. Ito. So gases, as we know, is the third state of matter, right? Ito yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na discussions natin. Ito. So for this week, hindi ko talaga kayo mamimiss ng maayos kasi nga Thursday na yung baralikan and then by Thursday, I am not yet around. So allow me to discuss yung mga topic na dapat natin na-cover. Okay. And papaliwanag ko din dito sa video na to kung paano nyo masasagot yung work na naibigay ko last time pa. Okay? Sige po. So, so as I had said, the third state of matter is the gas. Ito. So, as part of your task, you need to look for the properties, the characteristics of gases. Okay? So, as you can see here, sa drawing na to, ito yung picture ng gases. So yung mga particles and molecules ng gases are basically distant from one another. So they are somehow spread apart. So here are some general properties of gases. Number one, there is a lot of free space in a gas, di ba? As shown in the diagram kanina, mas halagwat yung distansya ng mga particles ng mga gases. Ito po. So with those spaces or free space, magpuproceed tayo sa number two property. And that's gases can be expanded infinitely. Okay? So bakit kaya gases can be expanded infinitely? Bakit po ba? Kasi nga they are the behavior of the molecules, they tend to become excited. So from they tend to fill the spaces, or they tend to assume yung pinaka shape na container. Another property of that is they can expand infinitely po. So, imagine a balloon na merong laman na gas. Kapag pinitok natin yan, yung mga particles ng gas ay magsispread infinitely. Yun po. So, pangatlo, gases fill containers uniformly and completely. So, for example, di ba, yun na mga balloon, kung ano yung pinaka-shape ng balloon, for example, ng salbabida, lalagyan nito ng hangin, kung ano ang shape nila, yun yung a-assume na shape din ng mga gases molecules. And then lastly and finally, gases diffuse and mix rapidly. When we say diffuse, ito na yung tendency ng mga molecules ng gas na kumalat. Ano po. So kung meron tayong iba-ibang tawag dyan, mga gaseous substance that are mixed ito. So they tend to uh, collide or bombard with one another. Ito yung mga properties ng gas na kailangan yung tandaan. But apart from this, okay, meron pang yung mga apat na quantities na kailangan yung matutunan when it comes to gas. So, gas properties can be modeled using mathematics. So, that's why, as I have said, sa mga susunod natin na discussion, meron tayong mga computation and problem solving. And ito yung mga quantities na parati natin may encounter. Okay po. So, these are the quantities or the variables. Number one, the volume of the gas, represented by capital letter V. Po. So, yung volume, di ba, as discussed during your previous science, okay, pag sinabing volume, it's the amount of space occupied by a certain material. So, ganun din yung gas, similar with solid and liquid, it occupies a certain space, and that's why meron silang volume na tinatawag. Okay? So, yung volume na to, ang pinaka-standard na unit na gagamitin dito ay yung liter, okay po, or capital L. So, pag may nakita kayong liter or L, okay, ibig sabihin, that's your clue that that quantity is volume. Next is the temperature. So, yung temperature naman, di ba, it's the average kinetic energy possessed by
the material. Po. So kung gaano ka-init or kung gaano kalamig ang isang material, so yung gas pwede din maging ganun. So pwede siyang maging mainit, pwede siyang maging malamig. Now the unit or the standard unit that we are going to use for temperature is Kelvin. Po, represented by capital letter K. Next, third is the amount of gas. Okay, the amount of gas or the amount of substance. So the symbol we need to use for that is small letter n. So yung amount of gas naman is yung amount of molecule or particles ng gas na present sa isang container. Okay? So ang ginagamit na unit or standard unit for the amount of gas is mole. Okay po. And then finally we have pressure. Okay? So pressure is represented by, we have a symbol capital P, diba? So yung pressure kasi ng gas is, yun yung force exerted over an area dun sa isang container. So yung mga molecules na yun, tumatama o bumabangga sa container, and that's why nag-exert sila ng tinatawag natin na pressure po. So ang ginagamit natin na standard unit for pressure is ATM, or that's the shortcut for atmosphere. Po. So these are the four quantities or variables na pag-uusapan natin: the volume, the temperature, the amount of gas, and then the pressure. Po. So yung mga nabanggit ko dito ng mga unit, okay, hindi lang po ito yung mga unit. Po. So but we call them as the standard. Meaning to say, ito yung pinaka ginagamit talaga. Pero but other than this standard units, meron pa tayong mga unit na may encounter, like for example temperature, 'di ba, meron tayong Fahrenheit, meron tayong degree Celsius. Po, for the volume of gas, meron tayong milliliter. For pressure, marami pa po yan. Po, and we have to mention them sa mga susunod na slide. So ito po yung mga commonly used units po na ma-encounter natin for the volume and pressure. Okay? So marami ito. So as I have said, ang pinaka-standard na unit na gagamitin natin dito ay liter. Pero there are some problems kasi na hindi liter ang binibigay po. So maybe maka-encounter kayo ng problem na express in ml. Meron din problem na nasa cubic meter. Po. So that's why yung task na binigay ko, it's about conversion. So para alam nyo, if in case na hindi naka-standard yung mga binigay na unit, alam nyo kung paano mag-convert. Po. So ito lang yung mga ilang units for the volume. We have cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, liter, milliliter, quart, gallon. Po. So these are some units for volume. For pressure naman, ang mga unit ng pressure ay Pascal, ATM, millimeter of mercury, centimeters of mercury, torr or torricelli, and we have also the PSI or the pound per square inches. Pero ang standard unit na gagamitin natin sa pressure ay yung tinatawag natin na ATM or atmosphere. And then we have also here, po, mga conversion na lang to. Anong ibig sabihin nito, sir? 1 ml is equivalent to 1 cubic centimeter. So, yung equal sign, ibig sabihin, equal lang sila. Po. So, magkaiba lang ang unit pero yung pinaka-quantity ay parehas po. So, we also have 1 liter that's equal to 1 cubic decimeter. And then we also have 1 cubic meter is equal to 1,000 liter. Hindi na dito nabanggit yung isa, di ba, na alam natin na yung 1 liter is also equivalent to 1,000 ml or 1,000 milliliter. Okay? So ito naman yung iba pang unit ng pressure units and then yung equivalent nila. Po. So we have 1 ATM or 1 atmosphere that is equal to 760 millimeter of mercury. Okay? So ang 1 ATM equal din po siya sa 76 centimeter of mercury. Ang 1 ATM ay equivalent din po siya sa 760 torr. Ang 1 ATM ay equivalent din po siya sa 101,325 Pascal or PA. And yung 1 ATM ay equivalent din po siya sa halos 14.7 PSI or pound per square inch. Okay? So ito po,
1 ATM kasi yung standard pero yung equivalent niya ay ito po. So ano bang ibig sabihin nito, sir? Pare-pares lang po yan. For example, 76 centimeter of mercury ay pares lang ng 760 torr in terms of pressure. Po. So for the temperature, ito naman po yung mga equivalent natin. However, meron tayong separate slide on this para mas maintindihan nyo. Po. But for temperature, we have three units na ginagamit natin. We have degree Celsius, degree Fahrenheit, and we also have Kelvin. So ito po yung mga temperature conversion natin. Po. So anim ito. Okay? For example, given yung Celsius, halimbawa 30 degrees Celsius, at you're asked by your teacher to convert that to Kelvin, ito po yung gagamitin mong unang formula. Po. So, depende sa hinahanap. Okay? Depende sa hinahanap at depende sa given. So, yung number 1, itong Celsius to Kelvin, gagamitin mo lang to kapag ang given ay nasa Celsius at pinapa-convert yung Celsius na to into Kelvin. Ito yung formula na gagamitin po. Okay? So, hindi ko na ipapaliwanag kung paano pa ito nahanap, pero meron din itong derivation na medyo mahirap din ipaliwanag at maintindihan sa part nyo. Okay? But, kaya naman sana pero mahabang discussion pa po ito. So, that's number 1, Celsius to Kelvin. Pangalawa naman, kapag given naman yung Kelvin, halimbawa 200 Kelvin, at you're asked to convert that into degrees Celsius, ito po yung pangalawang gagamitin mo. Po. So, pangatlo, we have Fahrenheit to Celsius. So, yung Fahrenheit, i-convert sa Celsius. Next, Celsius to Fahrenheit. Ang given ay degree Celsius at i-convert mo siya sa degree Fahrenheit. Pang-apat po, kapag ang given naman ay Fahrenheit, degree Fahrenheit, at ipinapa-convert siya sa Kelvin, ito po ang gagamitan mo, pang-limang formula. At yung pang-anim ay kapag Kelvin, ang given at ipapa-convert siya sa Fahrenheit. Yan po. So again, as I have said, yung standard unit na ginagamit natin for temperature is Kelvin. Yan po. So alam naman natin sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay degree Celsius, di ba? So kung ang problem ay nasa degree Celsius, maybe pwede kayong ipa-convert yung degree Celsius into Kelvin. And yun yung first formula na pinaka-importante. Yan po. That's Celsius to Kelvin. So ito po, babalikan lang natin yung kanina yung pressure conversion. So 'di ba, ang standard unit ay 1 atm. So ito, lahat ito ay equal sa 1 atm. We have 101,325 Pascal. We also have 101.325 kilopascal. We also have 1.01325 bar. We also have 1 atm that is equal to 760 torr. Okay, and finally, we have 1 ATM is also equal to 14.6959 PSI. Okay po. So ito ay lahat ay equivalent sa 1 ATM. So sir, pwede ba sir may convert yung torr to Pascal? Pwede. Okay? Kasi alam naman natin na ang 101,325 Pascal ay equivalent sa 760 torr. So mamaya, ituturo ko kung paano nagko-convert po kapag Pascal to torr, for example. Ito naman po yung mga volume and capacity. So, another lang po ito na binigay. 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. 1 cubic meter is equal to 1,000 liter. 1 1 megaliter is equal to 1 million liter. Malaki po ang EMA, ibig sabihin yan ay mega. And we also have 1 liter that is equal to 1,000 cubic centimeter. And we also have 1 liter that is equal to 1,000 ml. So ito po yung pinapasagot ko sa inyo na seatwork sa science. Po. So I hope na nasagutan na to. Kaso nga ang iba ay nahihirapan pa din. That's why ito po yung pinaka-solution ko. Mag-record na lang ng video para may paliwanag po. Okay po. So take note, solve for the unknown quantities and show your complete solutions. Po. Kasi sa Google, madali lang naman mag-type nito. Po, alam ko madali lang mahanap ang mga sagot dito. But we're not after the answers. Okay? We are after the solutions. Po, kung paano nakuha yung yung conversion. Kasi sa Google, for example, itong number 1, di ba? Type mo lang
10 degrees Celsius to degree Fahrenheit, may sagot na kaagad yan. Po. So, yung number part 1, temperature conversion to. Yung part 2, tatlo lang na item, volume conversion. And yung part 3, pressure conversion. Okay? So, ito yung mga given. Ito yung mga given. Dito sa part na to, given siya. Ito yung mga given. These are the given. At hahanapin mo lang siya at i-convert mo lang siya sa another unit or quantity. Po. So let me give an example to you. Po, na ibigay ko na din to, pero these are the explanation to those sample solutions. Okay? So yung number 1, di ba, similar ito sa number 1. However, hindi ko binigay exactly yung hiningi ng number 1. But, yung number 1 kasi is you're asked to convert Celsius to Fahrenheit. Okay? So, paano po yan? Okay, so babalik ka dun sa mga formula, di ba meron tayong 6 na formulas? Okay? So, since ang given ay Celsius, and then we need to convert them to Fahrenheit, so titingin ka dito, di ba? Hanapin mo yung Celsius to Fahrenheit. So, that's the fourth formula. And the fourth formula is F is equal to C times the quantity 9/5 plus 32. Okay po. So, ito na yun. Sinulat ko na yung first po. Ito yung formula. Sir, saan to galing? That's the fourth formula. That's Celsius to Fahrenheit. Okay? So, sa pangalawang step, ang ginawa na lang dito, yung letter C, diba? Yung letter C, ay panilitan natin itong 20. Ayan po. Kasi yung Celsius ay 20, so therefore, nandito na siya, 20. Okay po. So, yung C, again, pinalitan ng 20. Ayan po. At yung mga natitirang number ay niretain lang natin. Ayan po. So, that is F is equal to 20 times the quantity 9/5 plus 32. I hope maliwanag siya. Okay? So, after that, di ba, following the rule sa PEMDAS, unahin natin yung nasa parenthesis. Ito po. Di ba? 9/5. Kapag in-input mo to sa calculator, 9/5 or 9 divided by 5 is equal to 1.8. Yan po. So, nasa pangatlo na tayo, di ba? So, yung 9/5 ay ginawa na natin na 1.8 at nilagay natin siya sa parenthesis. And then, kinapin na lang natin yung plus 32. So, tapos na tayo sa third step. Next, sa fourth step, ang ginawa dito ay, di ba, itong 20 ang ginawa dahil katabi na yung 20 ng nasa parenthesis na 1.8, that means na ita-times natin si 20 by 1.8. Kaya pag tinimes mo ang 20 ng 1.8 using your calculator, ang lalabas po dyan ay 36. Yan po. At yung natitira na lang po ay yung plus 32, kinapi na lang natin. So sa pang-apat na step, that is F is equal to 36 plus 32. At finally, kapag kinumbine mo ang 36 at 32, ang sagot dyan ay 68. Yan po. So sa pag-solve ng mga problem na ganito, ng conversion, you just need to follow the PEMDAS. Yan po yung PEMDAS. Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Yan po. And the solution must be from left to right. So itong 68, that's the degree Fahrenheit. So ang sagot na dito sa tanong dito ay 20 degrees Celsius ay gaano po ba karami sa Fahrenheit? Ang sagot ay 20 degrees Celsius is equal to 68 degrees Fahrenheit. Yan po. So take note ang Celsius at Fahrenheit ay merong degree. Itong parang bilog na to. Okay po? So, that's the sample solution. So, next, another problem ay itong tinatawag natin na for volume conversion. Yan po. So, sa part 2, ito na yung similar sa number 1. You're asked to calculate 1,500 ml and you need to convert that to liter. Yan po. So, napakadali na nito. Again, kung i-input mo to sa Google or sa mga application ng cellphone na nagko-convert ng unit, madali lang to. But, we're not after, again, the answer. We're after the solution. So, paano ba yan, sir? So, you always start your solution with the given. Yan po. And in this case, the given is 1,500 ml. Okay? At yung given na to, ay imumultiply mo parati ng conversion factor. Ito po, conversion factor. Sir, ano po ba yung conversion factor? Ang conversion factor ay nag-iiba-iba. Ayan po.
nag-iiba-iba depende sa gagamitin mo. For example, hinahanap mo dito ay liter, so dapat makapaghanap ka ng conversion factor na may direktang kinalaman sa liter. Eh po. And mas maganda sana kung yung conversion factor ay yung hinahanap mo at yung equivalent niya sa given. Eh po. In this case, di ba, we have ml to liter at meron tayong conversion factor niyan that we know that 1 liter is equivalent to 1,000 ml. Eh po. So, ita-times natin yung given, yung 1,500 ml na to, okay, ng conversion factor na nandito. Eh po. So, dito na tayo sa part na to. Baka malito kayo ha. So, you need to write the 1,500 ml times. Yan po. So, dito po sa part na to, ang ginawa natin ay isinulat natin itong conversion factor na nandito, okay? Na nandito, na parang nasa numerator at nasa denominator. Okay? So, sir, ano po ba sir ang susulat sa numerator? Depende. Okay po. But titingnan mo yung given. Di ba ang ml po ang given natin? Okay? So, since nasa taas ito, itong given na to ay may parang imaginary na denominator na 1. Na 1. Eh po, na 1. So, yung ml na to, isusulat mo siya sa baba. Sir, bakit sir sa baba? Kasi later on, magka-cancel tayo. Di ba? Pag nagka-cancel tayo, dapat yung isa ay nasa taas, yung isa ay nasa baba. So, inilagay natin yung 1,000 ml sa denominator, which is nandito na siya. Okay? At yung liter naman ay nasa taas. Yun po. Kasi nailagay mo na yung ml sa baba. So, therefore, yung isa na lang po, yung 1 liter ay nasa taas. So, yung 1 liter ay nasa numerator, yung 1,000 ml ay nasa denominator. Yun po. Since itong part na to ay times na to, okay po, nagta-times na tayo dito na nasa gitna. So, ita-times mo to, okay po, 1,500 ml times 1 liter ay nandito na siya sa numerator, di ba po? Okay? At yung nasa baba naman po ay yung imaginary na 1 times 1,000 ml, we have 1 times 1,000 ml, that's also 1,000 ml. Okay? So, kung pagdidikitin natin ng mga units, pwede na natin makancel yung ml to ml. At ang matitirang units po ay yung liter. So, yung answer natin ay may unit na liter. Ayan po. May unit na siyang liter. So, ang gagawin na lang natin, i-multiply na lang natin itong part na to. So, 1,500 times 1, okay? Di ba? Any number multiplied by 1 is the number itself. So, meron tayo ditong 1,500. At sa denominator naman po ay meron tayong 1,000. Kaya, ibababa lang natin siya. So, yung pinaka-final answer natin dito ay 1.5 liters. Saan ito galing? Because that's 1,500 divided by 1,000. Pag in-input mo yun sa calculator, that's 1.5. Eh po. At yung natirang unit na lang po ay liter, kaya susulat mo na lang na liter. Kaya 1,500 ay katumbas lang ng 1.5 liter. Gamit yung solution natin dito. Okay, and then third po, we have sample solution for pressure conversion. So, ang given, di ba, dun sa part 3, number 1 ay similar dito sa ibinigay ko. Okay? So, this one is the 10 atm or 10 atmosphere and you are asked to convert that to Pascal po, or PA. Okay? So, PA is Pascal. So, ano po ito? Sige po. Doon sa conversion factor natin kanina ay nasa table naman siya, di ba? At nabigay naman doon sa pinakopya ko sa inyo na 1 atm or 1 atmosphere is equivalent to 101,325 Pascal. Okay? So, ito yung equivalent unit na to. So, ganun din, parang nung nakaraang slide, previous slide, di ba? So, given times, parati yan times, at ita-times mo siya ng conversion factor. So, meron naman tayong conversion factor ng Pascal to ATM. Ayan po. So, ang given ay 10 ATM times, ito na po yung conversion factor natin na nandito. So, isinulat ulit natin siya, okay, na ang isa ay nasa numerator at ang isa ay nasa denominator. Okay? So, bakit sir yung ATM ang nasa baba? Kasi nga, 'di ba, yung 10 ATM dito ay may imaginary na 1. So, kumbaga ito nasa taas na siya. Okay? So, yung isa po na i-multiply natin, dapat yung ATM ay nasa baba. Okay? So, kung ang ATM ay nasa baba, so yung Pascal naman po ay nasa taas. Yan po. Kasi later on,
ika-cancel natin ang ATM para ang matira ay PA or Pascal. Yan po. So, ito na, 10 times 101,325. Ito na po yun. Itong part na to sa numerator. Okay po. So, ito ng part na to. And then 1, imaginary 1, times 1, we also have 1 ATM. So, kinancel ang ATM kasi taas-baba, and that's a common unit. Ang matitirang unit po ay Pascal. So, kapag minultiply mo ang 10 times 101,325, ang sagot po niyan ay 1,013,250. At pag dinivide natin yan ng 1 na nasa denominator, ay parehas lang po, di ba? Kasi any number divided by 1 ay yun lang pong sagot. Ayan po. Dahil na-cancel natin ang ATM, ang natira ay Pascal, kaya Pascal po ang unit. Ayan po. Okay? At ito na yung pinakasagot natin, that 10 ATM or atmosphere ay equal lang ng 1,013,250 Pascal. Ayan po. So by the way, ang standard unit ng yung nararamdaman natin na pressure uh, at a certain sea level ay 1 ATM po. So kapag 10 ATM, napakataas na nito at napakadelikado na nito. Okay po. So yung standard lang natin na pressure ay 1 ATM. So I hope kayang-kaya niyo itong i-solve. Yan po, para mas madalian pa kayo. Tingnan natin itong mga ibinigay ko na bonus po para mas madalian kayo. Yan po. So ang bonus ko dito ay um, yung number 2 sa bawat part. Sagutan na natin. Yan po. So all you need to do is to copy the solution in your paper at meron na kayong puntos for that. Yan po. So pero bago kayo magkopya, sana tawag dyan, intindihin nyo yung kinokopya nyo. Po, para later on ay alam nyo na yung gagawin kapag naka-encounter kayo ng similar problem. So start tayo dito sa part 1, number 2. Okay. Sa part 1, number 2, that is temperature. Diba? Ito yung dalawang, diba meron kayong anim na formulas for temperature. Sa number 2, ng part 1, that you are asked to convert 35 degrees Fahrenheit to Kelvin. Yan po. So, ang tanong, alin dito sa dalawa yung gagamitin mo? So, di ba, F to Kelvin. So, that is Fahrenheit to Kelvin. So, definitely, itong last po ay hindi mo to gagamitin kasi nga, that's Kelvin to Fahrenheit. Tama. Ang hinahanap dito ay Fahrenheit to Kelvin or degree Fahrenheit to Kelvin. Po, by the way, ang Kelvin ay walang degree. Po, ang degree Fahrenheit lang, degree Celsius lang, walang degree Kelvin. So, ang Kelvin ay Kelvin lang, walang degree Kelvin. So, gagamitin natin yung panglima, which is this one. Po. So, K is equal to the quantity F minus 32 times 5 over 9 or 5 divided by 9 plus 273.15. So, yun yung formula. So, after that, ipa-plug in mo na lang yung given. At ang given naman natin dito ay, ito, diba, 35 degree Fahrenheit. So, yung F ay papalitan mo ng 35. Po. So, yun lang yung gagawin mo and then the rest, you will just copy this one. So, tapos na tayo ng second step. Sa third step naman, ang gagawin mo ay, unahin mo na yung nasa parenthesis, di ba? Yung nasa parenthesis ay 35 minus 32. At alam natin na 35 minus 32 ay, that's equivalent to 3. At yung mga natitira po ay, ganun din, kokopyahin mo lang. Tapos na tayo ng third step. Sa pang-apat na step, ang gagawin na natin ay, copy natin yung 3. Po, copy natin. Kasi ang unahin natin dito ay, using the PEMDAS rule, yung 5 over 9. Po, kasi division. Ano tawag dyan? Yung 5 over 9 na muna po. Okay. Although pwede naman yung yung 3 times 5 pero malilito kayo. Para matanggal na natin itong division na to, yung 5, yung fraction na to, i-divide na natin yung 5 by 9. At ang kalalabasan yan ay 0.56. Ayan po. So, you just copy 3 times yung sagot natin dito plus yung natitira sa solution na plus 273.15. At tapos na tayo ng pang-apat na step. Okay? At ang pang-limang step na lang ay imumultiply mo na lang yung 3 at
itong 0.56. At pag ginawa mo yun sa calculator, 3 times 0.56 ay equivalent sa 1.68. Yan po. At ikakopy mo lang yung natitira, tapos na tayo sa pang-limang step. Okay? And finally, kapag in-add mo tong dalawang ito na natitira, 1.68 plus 273.15, ang sagot po dyan ay 274.83. Yan po. So baka magtanong kayo, sir, bakit sir yung na input namin sa Google na ang nilagay namin, convert 35 degree Fahrenheit to Kelvin, ang lumabas ay nasa 275 something. Yan po. Ang nangyayari na lang kasi ay nagkakaroon tayo ng pagkakaiba ng mga answer dito, ng final answer, dahil along the way, di ba, nung nagsasolve tayo nito, may mga ginawa tayong rounding off. Yan po, nag-round off na lang tayo. Halimbawa, yung 5/9, di ba? Yung 5/9 or 5 divided by 9, that is, mga nasa 0.555555. Yan po, multiples of 5. Okay? But ang ginawa na lang natin kasi dito ay ni-round off natin. So definitely magkakaroon ng pagkakaiba sa final answer. Pero dapat yung final answer natin ay hindi gaano nagkakalayo. Eh po. Kasi nga nagkakatalo na lang siya sa pag-round off. Next, ito naman po for part 2, number 2. So this time volume, at alam naman natin ito yung mga volume units at meron pang other conversion factor. Now you're asked to convert 0.45 cubic meter, okay? And you're asked to compute or to convert that into ml or milliliter, okay? So ganun din po, start ka parati sa given and then multiply that by the conversion factor, okay? So, paano natin to? Ito po, you start with 0.45 cubic meter. This time, po, dito po ay nagkaroon tayo ng dalawang conversion factors. Sir, pwede po ba ang dalawa? Akala ko isa lang. Pwede pong isa, pwedeng dalawa, pwedeng apat, yan po, or multiples of that. Kung wala kang direktang conversion factor, for example, ml to cubic meter. Yan po, ml to cubic meter. Halimbawa, ito yung ito yung mga conversion factor dito, 'di ba? Wala. ml lang to cubic centimeter, liter lang to cubic decimeter, cubic meter lang to liter. Pero wala tayo ditong direct conversion ng cubic meter to ml. So ang ginawa natin dito ay yung conversion factors ay nagkaroon tayo ng dalawa. Ayan po. So ang gagawin mo lang, okay? So ito pong part na to, itong unang ito, saan natin to kinuha? Okay, kinuha natin siya dito sa pangatlo. Ayan po. So that is 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liter. Ayan po. Di ba sabi natin ang conversion factor ay isusulat natin na parang fraction. Yung isa ay nasa taas, yung isa ay nasa baba. Since ang cubic meter ay nasa taas, ayan po, nasa taas na dito sa given, ang cubic meter po ay ilalagay naman natin sa baba. Yung 1 cubic meter, ilalagay natin sa denominator. At since nalagay na natin ang cubic meter sa baba, yung liter na po ay sa taas. Ayan po. So bakit ganon? Para later on, makakancel natin itong cubic meter na to na taas-baba. Okay? So kung na-cancel natin itong cubic meter na to, ang matitira ay liter. Tama po, yung liter. So but hindi liter ang hinahanap natin eh, 'di ba? Ang hinahanap natin ay ml. So sa ml, kailangan natin matanggal itong liter na to at para mangyari 'yan, yung liter ay nagkaroon tayo ng isa pang conversion factor. Para matanggal itong liter na to ng isa pang liter. Ayun po. Alam naman natin, 'di ba, na ang 1 liter is equivalent to 1,000 ml. So para matanggal natin ang liter, ang matira na lang po ay yung hinihingi natin na ml. Ayun po. So kaya nga ang nangyari dito ay itong mga conversion factor na to, yung nasa taas, yung 0.45, multiply natin ng 1,000 and another 1,000 at yung nasa baba, 'di ba, meron tayo dito imaginary 1 at sa baba nito ay may 1 naman, may 1 naman. So, sa numerator, i-multiply natin itong tatlong ito at sa denominator, yung mga ones. Ayan po. So, any number naman kasi multiplied by 1 is 1 lang. So, kumbaga, wala na tayong problema sa denominator, i-multiply mo lang yung tatlong ito, ang kalalabasan niyan ay 450,000.
And that 450,000 divided by 1 ay tutumbas lang ng 450,000. Yan po. So, saan itong galing ml? Kasi yun na nga, natanggal na natin yung cubic meter, cancel, cancel. Yung liter, natanggal na natin, liter. Ang natira na lang po ay ml. And yung part 3, number 2, this will be the last. Ayan po, the last ay meron tayo nito mga conversion factor na napaliwanag ko na kanina. Okay? So, paano ba ito ginagamit? For example, you are asked to convert 3,800 torr to Pascal. Okay? Convert. Paano siya? Again, you will start with the given, that is 3,800 torr or torricelli multiplied by the conversion factor. Okay? So, saan mo, sir, kukunin ang conversion factor? So, tingnan nyo yung solution. So, given po, 3,800 at ito na yung conversion factor. So, saan to galing conversion factor? Ito po, 101,325 Pascal ay equivalent lang yan ng 764. Okay po. So, pwede natin siyang isulat dyan na parang ganyan. Okay po. So, sir, bakit, sir, ang torr ang nasa baba? Kasi nga, yung torr ang nasa baba para makancel natin siya, po, with another torr na nasa taas. Para matira ay yung Pascal na hinihingi dito. Yung Pascal na hinihingi dito. Okay po. So, parang ganun lang. Natanggal na natin yung torr. Ang matitira ay Pascal. And multiply na lang natin yung 3,800 by 101,325. At sa denominator naman, alam naman natin na may invisible 1 dito. 1 times 760, we have 760. Kaya kung i-multiply mo yung 3,800 by 101,325, yung sa numerator, ang kalalabasan po niyan ay 385,035,000. And divided by 760, ang sagot ay 506,625 Pascal. So, ibig sabihin, ang 3,800 torr ay katumbas lang ng, ay may katumbas na 506,625 Pascal. I hope clear itong part na to. So, inibigay ko na yung mga sagot sa bawat part. Yung number 2, bonus na po siya. Pero please, paki-aralan pa din kung paano kung paano nyo nakuha yung answer. And po, I hope kayo nang masagot yung iba pang tanong. Good luck and thank you for listening.